Ako si Alina Santos. Ako ay 28 taong gulang. Sa aming honeymoon trip, ang lalaking pinagkakatiwalaan ko ng husto ay itinulak ako mula sa bangin, sa bundok at iniwan ako roon upang mamatay. Pero kahit paano, nakaligtas ako. Sa loob ng 3 buwan, naniniwala ang buong mundo na wala na ako. Kagabi, bumalik ako sa amin. Pero ang nakita ko roon ay nagpatigil sa buong katawan ko. Bago ko sabihin sa inyo ang totoong nangyari, paki-like ang video, mag-subscribe sa channel, at sabihin nyo sa comments kung taga saan kayo. Ngayon, simulan na natin. Palagi kong iniisip na swerte ako. May magandang buhay ako, isang mapagmahal na pamilya, at isang kinabukasan na mukhang perpekto. Nang makilala ko ang asawa ko, parang isang panaginip. Siya ay mabait, maalaga, laging sinasabi ang tamang mga salita, at pinaramdam niya sa akin na ligtas ako, na kahit ano pa ang mangyari, palagi niya akong poprotektahan. Mabilis ang takbo ng relasyon namin. Maaaring masyadong mabilis, pero hindi ko ito pinag-alangan dahil lahat ay parang tama. Nagustuhan siya ng pamilya ko, pinagkatiwalaan siya ng mga kaibigan ko, at ibinigay ko sa kanya ang lahat. Ang aking tiwala, oras at puso. Nang mag-propose siya, hindi ako nagdalawang isip. Sinagot ko ng oo, maganda ang kasal. Perpekto ang lahat na may mga ngiti at kaligayahan sa paligid. At siya, tinitingnan niya ako na parang ako ang buong mundo niya. O baka iyon lang ang gusto kong paniwalaan. Pagkatapos ng kasal, nagplano kami ng honeymoon trip sa isang tahimik na lugar, malayo sa ingay. Isang lugar na napapalibutan ng mga bundok na may malamig na hangin, tahimik na tanawin, at walang katapusang kalangitan. Parang perpektong simula ng perpektong buhay. Normal ang unang ilang araw. Nag-explore kami ng lugar, nag-picture, at nag-usap tungkol sa kinabukasan. Pero unti-unti, may nagsimulang mag-iba. Maliit muna. Naging mas tahimik siya. Hindi na gaanong mainit ang loob. Minsan, magsasalita ako pero hindi siya sasagot, titingin lang sa malayo. Akala ko pagod lang siya o stressed. Pero napansin ko pa ang isa pang bagay, ang mga mata niya. Hindi na niya ako tinitingnan ng pareho. Wala nang lambing, walang init, may lamig na lang. Isang gabi, naglalakad kami malapit sa mga burol habang sumasapit ang paglubog ng araw. Maganda ang langit at naalala kong ngumiti ako. Iniisip kung gaano ako kaswerte. Lumapit ako sa kanya, sinubukang hawakan ang kamay niya. Pero inalis niya ito. Natigilan ako sandali. May mali ba? Tanong ko. Hindi siya sumagot. Nagpatuloy lang siya sa paglalakad. Mabigat ang katahimikan na iyon. At sa unang pagkakataon, hindi ako komportable sa kanya. Hindi ako makatulog ng gabing iyon. Paulit-ulit kong tinatanong sa sarili kung may nagawa ba akong mali. Kinabukasan, normal na naman siya, nakangiti, nag-uusap na parang walang nangyari. At kumbinsi ko ang sarili na nasa isip ko lang iyon, na overthinking lang ako. Pero sa loob-loob ko, may maliit ng takot na lumalaki. Isang takot na hindi ko maipaliwanag. Sa ikatlong araw, nagpasya kaming umakyat ng mas mataas sa bundok. Nakakaakit ang tanawin na may mga ulap sa ibaba at malakas na hangin. Parang nakatayo kami sa ibabaw ng mundo. Naalala kong masaya ulit ako. Iniisip na baka okay na ang lahat, baka mali ako. Naglakad ako ng kaunti sa unahan, tinitingnan ang view. Pagkatapos ay lumingon ako sa kanya. Nakatayo siya roon, nakatitig sa akin. At ang paraan ng pagtingin niya sa akin, hindi tama. Walang pag-ibig sa mga mata niya, walang emosyon, katahimikan na lang. Halika rito, sabi niya. Kalmado ang boses, masyadong kalmado. Ngumiti ako ng bahagya at nagsimulang lumapit sa kanya. Hakbang-hakbang, papalapit sa gilid. Lalong lumakas ang hangin, hindi matatag ang lupa, at may sumisigaw sa loob ko na tumigil. Pero hindi ako nakinig dahil pinagkakatiwalaan ko siya, dahil asawa ko siya. Dahil hindi ko akalain na kaya niya akong saktan. Nakatayo ako sa harap niya. Tingnan mo ang tanawin, sabi niya.
Bahagyang lumingon ako at sa sandaling iyon, nagbago ang lahat. May biglang puwersa, isang malakas at hindi inaasahang tulak. Nawalan ako ng balanse. Nawala ang lupa sa ilalim ng paa ko at pagkatapos ay nahulog ako. Umikot ang langit, sumisigaw ang hangin. Sinubukan kong hawakan ang kahit ano, pero wala. Kawalan na lang, kadiliman. At ang huli kong naalala ay ang mukha niya. Malamig, walang ekspresyon, nanonood sa pagkahulog ko. Pagkatapos noon, naging madilim ang lahat. Hindi ko alam kung gaano katagal ako nahulog, pero naalala ko ang impact. Isang matalim na sakit na dumurog sa katawan ko. Parang nawasak ang buto ko nang tumama muna ang likod ko sa mga bato, pagkatapos ang braso, ang mga binti, at narinig ko ang tunog ng pagkabali. Hindi lumabas ang sigaw ko. Sobrang sakit. Lahat nag-blur. Sinubukan kong gumalaw, pero hindi ko kaya. Hindi sumusunod ang mga binti ko. Sakit na lang. Malalim at hindi matiis. Baluktot ng kakaiba ang braso ko. Masikip ang mga tadyang ko. Parang may nabali sa loob. At masakit ang bawat hinga. Binuksan ko ang bibig ko para sumigaw. Pero mahina lang ang tunog na lumabas habang umiikot ang langit sa itaas at tumama ang malamig na hangin sa mukha ko. Unti-unti, nanaig ulit ang kadiliman. Nang muling magising ako, naroon pa rin ako sa mga bato, mag-isa. Tumulo ang luha sa mukha ko habang paulit-ulit na tumatak sa isip ko ang isang tanong. Mamamatay ba ako rito? Nagyayelo ang katawan ko. Lalong lumamig ang hangin. At lumipas ang oras kahit hindi ko alam kung magkano. Ang paulit-ulit na nagdidilim ang paningin ko, nawawala ang lakas, at nang maramdaman kong ito na ang katapusan, narinig ko ang mga boses. Teka, nakita niyo ba iyon? May tao sa ibaba. Mabilis na lumapit ang mga hakbang, mabilis at agarang-agarang. Ingat! Masama ang sugat niya. Mahinahon na hinawakan ako ng mga kamay. Hoy! Naririnig mo ba ako? Sinubukan kong sumagot pero hindi ko kaya. Naging itim ulit ang lahat. Nang sumunod na magising, nasa loob ako ng maliit na kubo na may mga kahoy na dingding, madilim na ilaw, at malamig na hangin. Nakabalot ng benda ang katawan ko, mahigpit na sinusuportahan ang mga binti na nanakit pa rin. Nakaupo sa tabi ko ang isang lalaki at mahinahong sinabi, "Ligtas ka na." Ligtas? Parang hindi totoo ang salitang iyon. Marami kang bali, patuloy niya. Malubha ang sugat sa binti mo at sa mga tadyang mo rin. Pinikit ko ang mga mata ko, kaya pala totoo. Hindi panaginip. Itinulak niya ako at nakaligtas ako, pero hindi nang walang nasira sa akin. Nakita ako ng mga mountaineer malapit sa mga bato sa ibaba. Una, akala nila hindi ako mabubuhay. Kung ilang minuto pa kaming nahuli, tumigil siya. Pero naintindihan ko, mula araw hanggang linggo. Mabagal at masakit ang paggaling. Masakit ang bawat maliit na galaw. Minsan sinubukan kong tumayo at nahulog ulit. Nanginginig ang mga binti. Mahina at hindi matatag. Inalagaan ako ng mga taga-bundok. Mga simpleng mabait na tao. Hindi sila nagtatanong o pinipilit na ipaliwanag. Tinulungan na lang nila ako. At sa katahimikang iyon, lalong lumakas ang mga iniisip ko. Tuwing gabi, nakikita ko ulit ito. Ang pagkahulog. Ang tulak. Ang mukha niya. Malamig. Walang emosyon. Walang pagsisisi. Bigla akong magigising. Mabilis ang paghinga. Mabilis ang tibok ng puso. Minsan bulong ko sa sarili. Bakit? Ano ang nagawa kong mali? Pero sa kaibuturan, alam ko na ang katotohanan. Tinangka niyang wakasan ako. Maraming beses na inalok ng mga mountaineer ang telepono. Sabi nila, pwede kong tawagan ang pamilya ko, pero hindi ko ginawa. Hindi pa, dahil hindi pa ako handa. Kung uuwi ako, magbabago ang lahat at kailangan kong maging malakas. Lumipas ang 3 buwan. Unti-unti na naggaling ang katawan ko kahit papaano ay nakakalakad na ako. Nandyan pa rin ang sakit, pero kaya ko nang gumalaw. Oras na. Oras na para umuwi.
Hindi totoo ang pakiramdam ng pag-uwi. Bawat hakbang palapit sa bahay, lalong mabigat ang puso ko. Hindi ko alam kung ano ang makikita ko. Nandyan ba siya? Magpapanggap ba siyang walang nangyari? O susubukan niyang muli? Maraming tanong. Pero iisa lang ang paraan para makuha ang mga sagot. Nang makarating ako sa lungsod, normal ang lahat. Pareho pa rin ang mga kalye. Pareho ang buhay. Parang walang nagbago. Pero para sa akin, lahat nagbago na. Tumayo ako sa labas ng bahay namin. Nanginginig ang mga kamay. Mabilis ang tibok ng puso. Huminga ako ng malalim at pumasok. Pero ang nakita ko roon ay nagpatigil sa buong katawan ko. Puno ng tao ang bahay. Naka-on ang mga ilaw sa lahat. Magaganda ang pananamit ng mga tao. At may mahinang musika sa background. Sandali kong akala mali ang pinasukan ko. Pero nakita ko siya na nakatayo sa gitna, nakasuot bilang groom. Huminto ang paghinga ko. Nakangiti ang asawa ko na parang walang nangyari kailanman, na parang hindi ako umiral. At lumipat ang mga mata ko sa bride. At muli na namang nawasak ang mundo ko. Siya iyon, ang stepsister ko na si Sofia, nakasuot bilang bride, nakatayo sa tabi niya. Nakangiti, halos bumigay ang mga binti ko. Mas masakit ang sakit na naramdaman ko sa sandaling iyon kaysa sa pagkahulog. Humakbang ako pasulong. Isa pa. Mabilis ang tibok ng puso at nanginginig ang mga kamay. Malapit na akong sumigaw. Malapit na akong tumakbo patungo sa kanila. Pigilan ang lahat at sabihin sa lahat ang katotohanan. Pero biglang may kamay na humawak sa braso ko. Lumingon ako. Si nanay iyon. Puno ng luha ang mga mata niya. Gulat, takot, ginhawa. Buhay ka, bulong niya. Hinawakan ko siya ng mahigpit. Nanay, tinangka niyang patayin ako, sabi ko, nang hihina ang boses. Itinulak niya ako mula sa bundok. At tingnan mo ito, pinapakasalan niya si Sofia. Nasa panganib siya, pero sa halip na mag-react ng inaasahan ko, mabilis niya akong hinila palayo, malayo sa lahat. Makinig ka sa akin, sabi niya ng urgent. Hindi mo pa naiintindihan ang lahat. Natigilan ako. Ano ang ibig mong sabihin? Seryoso at mabigat ang mukha niya. May kailangan kang malaman muna. Mabilis na nagsimulang tumibok ang puso ko. Anong katotohanan? Bulong ko. Tiningnan niya ako at sinabi ang isang bagay na lubusang sumira sa akin. Hindi lang ang asawa ko si Marco ang may kagagawan. Katahimikan. Ano? Hindi ko ma-process. Hindi kanya minahal kailanman. Patuloy niya. Si Sofia ang mahal niya. Ang stepsister mo. Plano na ang kasal na ito. Mula pa simula. Mabigat ang paghinga ko. Kasali ang stepfather mo. Ang stepbrother mo. Ang kapatid mo. Sabi niya. Bawat salita ay lalong sumasakit. Simple ang plano. Pakasalan ka. Ma-access ang yaman ng tatay mo. Pagkatapos patayin ka at gawing parang aksidente. Nang hina ulit ang mga binti ko habang tumutulo ang luha sa mukha ko. Hindi. Hindi. Pero bakit hindi mo sinabi sa akin? Bulong ko. Bakit hindi mo pinigilan ito noon pa? Puno ng luha ang mga mata niya habang mahigpit na hinahawakan ang mga kamay ko. Hindi ko alam noon, sabi niya, nang hihina ang boses. Sinusumpa ko. Hindi ko alam. Nalaman ko pagkatapos mong mawala, pagkatapos nilang sabihin na aksidente. Nanginginig ang boses niya. Nawasak ako. Akala ko nawala ka na. Pero may mali. Sobrang mali. Tinitigan ko siya, hindi makapagsalita. Una, nagkunwaring malungkot sila. Patuloy niya. Umiiyak sila sa harap ng lahat. Nagpapanggap na nawala ka. Pero kalaunan, napansin ko ang mga bagay. Normal sila. Masyadong normal. Walang sakit, walang dalamhati, parang walang nangyari. Nanginig ang buong katawan ko. At isang gabi, narinig ko silang nag-uusap. Hindi dapat marinig ko, pero narinig ko. Bumaba ang boses niya sa bulong. Sabi ng asawa ko si Marco, tapos na sa wakas. At ang kapatid ko. Tumawa siya. Sabi niya, wala na ngayong humahadlang sa atin. Nag-blur ang paningin ko habang tumutulo ang luha. Hindi ako makahinga.
Kaya tahimik lang ako. Patuloy siya, nanonood sa kanila, nakikinig, sinusubukang intindihin ang lahat. Naglagay ako ng recorder sa bahay. At unti-unti, nakuha ko ang katotohanan. Tiningnan niya ako ng diretso sa mga mata. Plano nila ito. Ang asawa ko si Marco, ang kapatid ko, ang stepfather mo, lahat sila, muli na namang nawasak ang mundo ko. At ngayon, sabi niya, lumalamig ang boses. Handa na akong ilantad sila, pero akala ko na wala ka na. Nabasag ang boses niya. Akala ko na wala na ang anak ko. Mahigpit kong niyakap siya. Narito ako. Bulong ko. Sandali. Tahimik ang lahat. Pagkatapos ay narating ulit kami ng musika ng kasal at tumama ang realidad. Malapit na silang ikasal, sabi ko. Tumango si nanay. Magwawakas ito ngayon. Pinunasan ko ang mga luha. Nawala na ang takot. Sa lugar nito ay may mas malamig galit, malinaw, matalas. Lumingon ako sa hall at naglakad papasok hakbang-hakbang. Tumutugtog ang musika. Nakangiti ang mga bisita. Malapit nang magsimula ang seremonya. At may nakakita sa akin. Napahiyaw ang isang babae. Tumigil ang musika. Lahat ng mga mata ay lumingon sa akin. Katahimikan. Purong katahimikan. Unang nagbago ang mukha ng asawa ko si Marco. Nawala ang kulay. Natigilan si Sofia. Humakbang paatras ang stepfather ko na parang nakakita ng multo. At baka nga, nagpatuloy ako sa paglakad. Mabagal at matatag. Bawat hakbang ay umaalingaw-ngaw sa tahimik na silid hanggang sa makatayo ako sa harap nila. Tiningnan ko siya. Dapat siguraduhin mo na patay na ako. Kalmado ang boses ko at iyon ang mas lalong nakakatakot. Nagsimulang magbulungan. Ano ang sinasabi niya? Patay na siya. Totoo ba ito? Humakbang paatras si Marco. Ito, hindi posible. Utal, nasabi niya. Sa unang pagkakataon, mukhang takot siya. Naalala ko ang lahat, sabi ko ng mahina. Ang pagkahulog, ang tulak. Tinangka mo akong patayin. Napuno ng mga hiyaw ang silid. Hindi! Nagsisinungaling siya! Sigaw niya, pero mahina at hindi matatag ang boses niya. Doon lumabas si nanay. Pakinggan natin ang katotohanan, sabi niya. Ikinonekta niya ang telepono. Nagliwanag ang screen at naging tahimik ulit ang silid. Pagkatapos, tumunog ang isang boses, ang boses ni Marco. Nangyari ang lahat ayon sa plano. Mabilis ang tibok ng puso ko. Pagkatapos ang boses ni Sofia, walang magtatanong, parang aksidente ang itsura. Pagkatapos ang stepfather, maganda, ngayon hintayin na lang natin. Malilipat na ang mga ari-arian. At sa wakas, ang stepbrother. At pagkatapos nito, tapos na ang pagpapanggap. Sumabog ang silid. Tumayo ang mga tao. Mga hiyaw, gulat, galit. Lumingon ang mga mukha sa kanila. Wala nang mga ngiti, galit na lang at pagkasuklam. Natisod pa atras si Marco. Peke ito, sigaw niya. Pero walang naniwala sa kanya. Hindi na. Dahil sa pagkakataong ito, may boses ang katotohanan at narinig ito ng lahat. Sa loob ng ilang minuto, pumasok ang pulis sa hall. May ebidensya na sila. Isa-isa silang dinala. Ang asawa ko si Marco, ang kapatid ko si Sofia, ang stepfather ko, ang stepbrother ko. Wala nang kasinungalingan, wala nang pagpapanggap. Parusa na lang, nakatayo ako roon. Nanonood sa lahat. Hindi nawasak, hindi mahina, kundi malaya. Nang gabing iyon, natapos ang lahat at nagsimulang muli ang lahat. Nawala ang mga taong akala ko sa akin. Pero nakita ko ang isang bagay na mas mahalaga. Ang katotohanan at ang kalayaan ko.